Ang Diyos ay mabuti. Amen. Sa palampakan. At maaari po ba tayong magharapan sa ating mga katabi? Batiin natin bawat isa. Happy Thanksgiving. Ang Diyos ay mabuti. Siya ay marapit pasalamatan sa magpawalang hanggan. Muli palampakan ng Diyos. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Tayo muling nagsama-sama. At bago natin tanggapin ang Holy Communion ngayong umagang ito, nais kong handa ng bawat isa kanilang mga Biblia. Ako inyong samahan sa aklat ng Isaias. Isaias 48, talatang 8 hanggang 11. Isaiah chapter 48 verses 8 up to 11, and then tayo po'y lilipat doon sa Galatia, kapitulo 6, talatang 7 hanggang 8. Galatians 6, 7 up to 8. Okay? Isulat po natin. Isaiah 48 verses 8 up to 11, and then we will move forward to Galatians 6 verses 7 up to 8. Praise God. Magsingkaw. Amen. At kung tayong lahat ay nahahanda na, ganito ang nasusulat. Tayo po'y mauuna dito sa aklat ng Isaias 48, sa wikang Tagalog sa King James Bible, verse 8. Oo. Hindi mo narinig. Oo. Hindi mo naalaman. Oo. Mula nung una ay hindi nabuksan ang iyong pakinig, sapagkat talastas ko na ikaw ay gumawa ng totoong may kataksilan at tinawag na mananalangsang mula sa bahay bata. Dahil sa aking pangalan ay aking iuurong ang aking galit. Dahil sa kapurihan ko ay aking ititigil upang huwag kitang ihiwalay. Narito, dinalisay kita, ngunit hindi parang pila. Pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Dahil din sa akin, aking gagawin niyoon, sapagkat bakit lalapastanganin ang aking pangalan at ang kaluwalhatian ko ay hindi ko ibinigay sa iba. Nais kong bigyang pansin verses 9 and 10. Dahil sa aking pangalan ay aking iuurong ang aking galit, at dahil sa kapurihan ko ay aking ititigil upang huwag kitang ihiwalay. Narito, dinalisay kita, ngunit hindi parang pila. Pinili kita sa horno ng kadalamhatian. At tayo po ngayon ay lilipat dito sa Galatia, kapitulo 6, talatang 7 hanggang 8. Galatians chapter 6, verses 7 up to 8. Ready? At ang sabi niya dito sa verse 7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya na mga anihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat, ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng walang hanggang buhay. At ang Diyos magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita ngayong umaga ito. Tayo pong lahat ay magsiyuko at tayo manalangin at maging kayong mga nanonood. Ang maraming banal, tunay na nagagalak po ang aming mga puso. Na dumating na naman ang isang dakilang araw na iyong itinakda upang kayo po'y aming parangalan, itaas, papurihan at paglingkuran, sapagkat Lord, kayo po'y marapat. You are worthy, Heavenly Father. You are worthy, Lord Jesus. And you are worthy, Holy Spirit. Tunay nga, sadyang napakasagana ng iyong presensya sa iyong tahanan, sa iyong sanktuaryo sa dakong ito. Kami patuloy mong minamasdan, Lord, mula sa iyong sanktuaryo sa sangkalalitan. At dalangin namin, patuloy kang makatagpo ng biyaya sa aming kalagitnaan. Sa araw na ito ng pagsamba at sa araw pong ito ng pasasalamat, dalangin po namin, Ama, na naririto, tanggapin mo ang aming haing pasasalamat. Sapagkat, Lord, kagalakan namin at kinikilala namin ang iyong kabutihan sa nakaraang taon at sa panibagong taon na patuloy mong pinagkakaloob sa lahat ng nagsisiibig sa iyo sa katotohanan. Narito, bago namin tatanggapin ang katawan, ang laman, at ang dugo ng aming tagapagligtas, minsan pa, unang kakain ng aming mga kaluluwa. Pangunahan mo, basbasan mo po, at patuloy mong pangunahan ng iyong lingkod sa kanyang pangangaral, Holy Spirit. At dalangin ko ang bawat nakikinig, hindi lamang, Lord, sa iyong tahanan, kundi sa bawat iba't ibang dako na ngayon ay nanonood sa pamamagitan ng aming live broadcast. Patuloy na mapagpala sa iyong salita, mapagkilala kung gaano kahalaga
na kaming lahat sa aming maagang pagiging pagkatawag. Pagbutihan namin at gawin namin ang lahat ng aming makakaya upang kayo po ay aming maparangalan. Amen. Salamat po. Ngayong araw na ito, pinagpala mo at pinagtagumpay niyo na po ang maghapon. Sapagkat iyong papuri pasasalamat aming dakilang Ama sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa inyo po, Holy Spirit. Amen. 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 Palakpakan natin. God is great. God is good. And He lives forevermore. Amen. Salamat sa Panginoon. Bago mo tayo magsipo, maaari ba tayo magharapan at batiin niyo ang bawat isa, maging kayo mga nanonood at sabihin natin, mahal kita, kapwa ko, tagalangit. Minamahal ko yung lahat sa pag-ibig ng Kristo. Baruch Hashem, ay kung lahat ay makakaupo na. Muli, happy Thanksgiving sa bawat isa. Praise God. Huwag niyong pababayaan at huwag niyong hahayaan, kapatid ko, na hindi tayo makapag-alay ng ating hahain pasasalamat. Sapagkat ito'y mahalaga sa harap ng ating Panginoon. In the whole Bible, mula Genesis, halimbawa, itong sina Noe, pagkatapos humupa ng baha, nang mawala na ang paggunaw ni Lord sa buong mundo, inilubog ni Lord ang buong mundo noong unang kapanahon. Pinatay niya, nilipol niya lahat ng mga nilalang na humihinga sa pamamagitan ng kanilang mga ilong. At yung natira lamang buhay, yung lahat ng nasa loob ng daong ni Noah. At nang humupa ang tubig, ang unang ginawa nitong si Noe at ang kanyang sambahayan, sila'y kaagad nagsitayo ng altar at nagbigay ng pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Yung Thanksgiving, sadyang napakahalaga sa mata ng ating Panginoon. Kaya ugaliin natin na tayo maging mapagpasalamat sa Kanya. But still, pumili ang Panginoon ng isang takdang kapistahan ng pasasalamat at sa Christ the Center, ito'y ginagawa natin sa unang bahagi ng bawat bagong taon. Kaya ngayong umaga nito, kapatid ko, muli tayong lahat ay magbulay sa Kanyang salita hinggil sa kahalagahan ng pasasalamat. Nais ko magsalita sa paksang as we grow sa ating pagtanda. Isulat natin. As we grow sa ating pagtanda. At sa ating title itself, kung inyong napansin, hindi naman iikot ang ating pag-aaral hinggil sa pagtanda ng laman. Pero dito niyo mapagkikilala mga kapatid ko kung gaano kahalaga na tayo ay talagang mag-grow sa kanyang harapan. Kung inyo nang naihanda ang inyong mga banal na kasulatan, simulan natin ang pag-aaral, narito mga kapatid ko, may mga sadyang hindi na itinakda sa kaligtasan. At may mga kahit anong pagkakamali nila dahil may pag-asang nananalangin, may nananalangin pilit na pray para sa kanila. Yung kaligtasan na bagaman talagang halos mawala na, nananatili pa rin. Lahat ng yan paliliwanag ko ngayong umagang ito. Kaya pakaunawaan natin. Ang mga rebellious, mananalangsan, ang mga labanero, ang mga tamad sa pananampalataya, yung mga hindi nagbibigay ng pagpapahalaga sa araw ng pagsamba, yung mga pinaglalaruan lamang ang pananampalataya, yung mga nananatili lamang sa church because alam nila may pangako ng pagpapala, lahat ng ito, kapatid ko, darating ng araw, makikita nila ang kanilang wakas, uuwi lamang sa tinatawag na kapahamakan. May mga talagang sadyang kahit anong gawin natin, para bagang hindi na sila talaga ligtas. In the Bible kasi ginamit yung salitang predestined. Ibig sabihin, may itinakda na si Lord. May talagang na-design pagdating sa kapahamakan. May mga ganyan talaga. Samantalang, mayroon ding mga tinatawag na nabibigyang patuloy ng kahabagan. Yung nakakilala sila kay Lord pero hindi nila magawang magpakatuwid. Hindi nila magawang magpakaseryoso. Mabigat ang kanilang mga pagkakasala. Pero gayon man, dahil mayroong silang mahalagang bahagi sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, may patuloy na dumadalangin para sa kanila. Kaya bagamat sila ay nasa bingit na o nasa bangin na ng pagkapahamak, pilit pa rin silang hinihila pabalik sa buhay. Kumbaga, in the Bible, sila yung dupong na inagaw pagdating sa apoy. Ngayong umagang ito, nais ko ipakita sa inyo na napakahalaga pala, na sadyang napakahalaga na habang tayo'y bata pa, pagdating sa laman, meaning literal na buhay,
bata ka pa. At bata ka pa sa pananampalataya, pagbutihan mo na. Yes. Kasi darating ang araw, lahat ng iyan isisingil sa atin ng ating Panginoon. Uulitin ko, literal muna, yung bata ka pa dito sa lupa, as in physically, literally, bata ka pa, pagbutihan mo na. Because darating ang araw, kung hindi mo pinagbutihan, magdurusa ka, magbabayad ka sa harap ng Panginoon. Although hindi ibig sabihin ikaw ay parurusahan sa iyong ikapapahamak, parurusahan ka upang ikaw ay makapagbayad, upang magkaroon ka ng bahagi sa kanyang pangako. Later on, i-discuss natin yan. So habang bata pa ang ating mga anak, kayaan natin sila'y magsilaki na ng may banal na takot at matutong maglingkod sa ating Panginoon. Ikalawa, bata ka pa sa buhay pananampalataya, meaning bago ka sa church, bago ka sa spiritual life, bagong convert ka sa born-again Christian, bata ka pa, kailangan pagbutihan mo na. Huwag mong aabusuhin ang pag-ibig ni Lord na sasabihin mong kailangan gradual, dahan-dahan. Oo, nandun tayo. Alam natin, may mga talagang sadyang nang sila'y mag-born again, talagang mabilisan ang iba, kaagad nilang na-surrender ang lahat kay Lord. May mga ganyan. At mayroon din talagang pagkatagal-tagal ng Kristiyano, mahirap pa rin sa kanila ang i-surrender ang kanilang buhay kay Lord. Itong si Archpass, nang siya'y ma-born again, nang talagang dumating na yung ng araw na isuko na niya ang kanyang buhay kay Lord, pag-uwi niya, ayon sa kanyang kwento, nagsimula na talaga yung drastic change. Hindi gradual, drastic. Nagsimula nang itigil yung kanyang paninigarilyo, nagsimula nang maging mapait sa kanya ang lasa ng alak, na itigil na ang lahat ng mga bagay na laban sa pananampalataya at laban sa labag sa harap ng ating Panginoon. May mga mananampalataya din talagang it takes years bago sila maging matuwid sa harap ng Panginoon. But the difference is, itong mga mababagay nito, kapatid ko, darating ang araw, silang lahat ay magbabayad. Bakit ko sinasabi ang mga bagay nito? Sapagkat ito ang ating pag-aaralan. Ang ating title, As We Grow. Sa ating pagtanda, kung ano ang ating ginawa nung tayo'y bata sa laman, at kung anong ginawa natin habang tayo'y bata sa pananampalataya, lahat ng ito isisingil sa atin at babayaran natin upang maging mas malinaw. Samahan niyo akong muli. Buksan natin ang ating scriptures. Dito sa Isaiah 48, ganito ang nasusulat. Samahan niyo ako. Dito sa Isaiah 48, talatang 8, oo, hindi mo narinig, hindi mo naalaman. Oo, mula ng una ay hindi nabuksan ang iyong pakinig. Pansinin ninyong pananalitang iyon. Ang sabi niya ganito, mula ng una. So, ibig sabihin, mula ng una, tumutukoy ito sa iyong pagiging either bata sa laman, bata ka sa murang edad, or bata ka pagdating sa spiritual life, bago kang born again. Simula sa iyong pagkabataan niya, ganito ka na, nakasara na ang iyong pakinig, sapagkat talastas ko na ikaw ay gumawa ng totoong may kataksilan at tinawag na mananalansang o mananalansang mula sa bahay bata. Ngayon, nais ko lang i-elaborate ito mga kapatid ko. Ang bata kasi, sinabi kasi dito sa verse 8, ikaw ay isa ng mananalansang mula sa bahay bata. Hindi naman ito literally na tumutukoy sa mga bata na nasa sinapupunan pa ng mga nanay. Kasi alam natin lahat, ang mga bata, wala pa yung alam. Habang ang isang bata, nasa loob ng tiyan ng kanyang inay o nanay, wala pa yung kamumwang. Pagkasilang ng isang bata, wala pa rin iyang alam. Habang siya'y lumalaki, doon pa lang nagkakaroon, doon pa lang namumulat ang kanyang kaisipan. And in the Bible, ang alam ko lang na mula sa kanyang pagkabata, mula sa kanyang pagsilang, alam na ng kanyang ginagawa, ang alam ko lang na gano'n ay itong si Jacob eh. Diba? Nang siya'y isilang, talagang gusto niya, siya ang mauna. Pero karamihan sa mga tao dito sa mundo, hindi naman lahat, pero karamihan sa mga tao dito sa lupa, lahat sila, habang sila'y nasa sinapupunan ng kanilang nanay, o kaya pagkasilang sa kanila, wala pa silang muwang. Hindi pa nila alam yung salitang rebellious. Wala pa silang alam sa pagiging makasalanan. Gayunman, ang sabi ni Lord kay Propeta Isaiah dito sa verse 8, ikaw ay isa ng taksil at ikaw ay isa ng mananalansang simula sa iyong bahay bata.
So hindi ito tumutukoy sa literal na bahay bata, tumutukoy ngayon ito sa Israel at sa lahat ng mananampalataya today, mga Kristiyano today, sa kanilang pagiging bata pagdating sa buhay pananampalataya. The moment na tayo ay na-born again, doon nagsisimula ang ating pagiging bata sa pananampalataya. Habang tayo nakikinig ng Word of God, habang tayo natututo sa kanyang mga salita, tayo lumalaki. Tayo tumatanda sa buhay pananampalataya. Pero ang sabi ni Lord, mula sa bahay bata, meaning mula sa iyong pagiging born again from day one, ikaw ay isa ng mananalangsang. Rebelde ka na sa harap ng Panginoon. At ano ang nangyayari sa ganitong mga simula sa kanilang pagkabatang born again, rebellious na sila. Tignan natin. Dito sa verse 9, ang sabi niya ganito, dahil sa aking pangalan ay aking iuurong ang aking galit, at dahil sa kapurihan ko ay aking ititigil upang huwag kitang ihiwalay. Pansinin natin kung una natin kasi pagmamasdan, kapatid ko, ang kahihinat na nito para bagang hindi ligtas eh. Pero dahil sinabi ko kanina nung ako'y nagsimula, sapagkat sadyang ang Diyos ay mabuti. Amen? At ang Diyos ay puspos ng kahabagan, pero hindi sa lahat. May mga pili lamang. Halimbawa, may mga taong sadyang malapit sa puso ng mga lingkod ng Diyos na kung saan talagang kahit anong mangyari, ayaw nilang bitawan ang mga taong ito sapagkat hanggat maaari, gusto nila sila'y maligtas. May mga ganyan. May mga rebellious din in the church na kapag sila'y nawala, nagiginhawaan ng church. Nagiginhawaan ng pastor sapagkat talagang siguro hindi sila naitakda sa kaligtasan. Pero hanggat maaari, gagawin ng mga lingkod ng Diyos ang lahat upang ang bawat kaluluwa ay mailigtas. At yan ang ginawa ni Lord dito sa verse 9. Dapat nakatakda ka anya sa kamatayan. Dapat malilipol ka na. Pero dahil may nananalangin, may dumudulog para sa iyo, narito, iniurong ko ang pagkahiwalay, meaning iniurong ni Lord, iniatras ni Lord ang kamatayan at binigyan ka ng pagkakataon. So ngayon, may chance ang bawat isa. Pero, ang kanyang kahihinatnan, napakahirap. Paano yun? Tignan natin. Dito sa verse 10, narito, dinalisay kita, ngunit hindi parang pilak. Pinili kita sa purno ng kadalamhatian. Nice, ulitin, mabigat ito. Kasi nang ibigay ito ni Lord Archpass, sabi ko, ang una kong pagkakaunawa, sabi ko, impyerno nito, pero hindi eh. Simula ng verses 8, 9, actually kung magsisimula tayo sa verse 1, may pag-asa na ibinigay sa Lord. Pero dahil hindi po nila pinagbutihan, simula nang sila mag-born again, simula sa kanilang pagkabata sa buhay pananampalataya, pag-ewang-gewang, hindi seryoso, nagkakasala, gumagawa ng mga bagay na ikinasasama ng loob ng Panginoon, narito, oo, hindi niya inihiwalay, hindi niya dinala sa kamatayan, pero dahil sa kanyang banal na pangalan, narito, may gustong gawin ng Panginoon. Dinala sila, hindi sa paghubog sa pagiging pilak, kundi dinala sila sa tinatawag na hurno ng kadalamhatian. At ang sabi ko, mabigat ito, nakakatakot ito, kasi tinignan ko sa English Bible, ang sabi niya, the furnace of affliction. Kapag sinabi kasing hurno or furnace, hindi ba ang mga pinakamasasarap na pizza ay hindi iniluluto sa mga modernong oven? Ito'y ipinapasok sa mga traditional na hurno. When you go to, halimbawa, Shakey's, at yung mga ibang mga traditional Italian pizza salon or pizza restaurant, yung kanilang lutuan ng pizza, mga kapatid ko, ay isang malaking purno. Hindi yung mga machines na gawa sa stainless na hindi nakakonektado sa LPG. Yung kanilang mga purno na pinaglulutuan, makikita mo yan sa loob ng pader, pinutasan nila. Pagkatapos doon sa loob, nandoon sa kabilang side, yung mga kahoy na nagbabaga. At pagkatapos doon sa left side, doon nila inilalagay, hindi diretso sa apoy, pero yung init ng kapaligiran, yun ang nagluluto sa kanilang mga pizza. At pagkatapos ng bagay na iyon, talagang yun naman talaga yung pinakamasasarap na pizza. It takes time, pero yun ang pinakamasasarap na pizza sa buong mundo. Ngayon, ang nakakatakot naman ay ito, tinawag ni Lord ito na furnace of affliction or hurno ng kadalamhatian. Mari ba natin banggitin? Tayo lahat sabihin natin, hurno ng kadalamhatian. Hurno ng kadalamhatian. May mga Kristiyano na talagang dadalhin ni Lord sa hurno ng kadalamhatian.
Ang akala ng iba, lahat ay darating sa pagiging pilak kasi nasabi ng verse 10, narito, dinalisay kita. Ibig sabihin, hinubog ka ni Lord. At gusto ni Lord maging maganda ang iyong palalagayan na para bagang ikaw ay isang pilak. In the Bible, kung ating alalahanin last year, nang itong si Nehemiah ay naglakbay papunta sa pabalik ng Israel, ang pilak ay kasing halaga ng ginto. At ang pilak, alam natin, sadyang napakahalaga. Ito ang ibinayad kay Judas Iscariote upang pagtak sila ng ating Panginoon. So napakahalaga ng pilak in the Bible. Pero hindi hinubog ni Lord ang mga mananalangsang, yung mga rebellious. Hindi hinubog ni Lord para maging pilak. Iba yung pagkaka-design sa kanila. Dinesign sila ni Lord at inappoint sila upang sila'y dalhin sa tinatawag na hurno or pugon ng kadalanghatian. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, doon sa isa nating church, pagkatapos ng pagsamba, marami pa rin ang naiiwan at nagkukwentuhan. At pagkatapos, napansin ko, nagkukwentuhan ng ilang mga kapatiran at ako'y nakinig sa magkakapatid. At narinig ko sa kanila sapagkat ako'y nakisali na, nakiupo na. Sa kanilang pag-uusap, pinag-uusapan nila yung kanilang isang kapatid. Lahat sila, hindi naman ganun kaganda, hindi naman ganun kataas ang kanilang kalalagayan. Pero at least wala na sila doon sa tinatawag na paghihikahos. So medyo sabihin natin para bagang nasa middle class na or above middle class, may mga ganun po eh. So lahat ng nag-uusap nito, medyo umangat na ng kaunti. Hindi na survival. Hindi pa ganun kayaman. Hindi pa mayaman. Pero at least, wala na sa survival life. Inalis na sila ni Lord. However, sa kanilang pag-uusap, kaya nga nakisali ako sapagkat narinig ko sila, pinag-uusapan nila yung isa nilang kapatid. Yung isa nilang kapatid kasi napag-iwanan. Napag-iwanan pagdating sa kabuhayan. Yung kanyang kapatid, sa aming pagkakwentuhan, narinig ko sa kanila, laging namumroblema. Yung kanyang anak, hindi halos makapagtapos ng college because kulang na kulang sa kabuhayan. Yung kanilang binabayarang bahay from the bank, hindi halos mabayaran, baka hilahin na ng bangko. So nandun talaga sila sa matinding kagipitan. Kanilang sasakyan, sala sa init, sala sa lamig ang pagbabayad. And there are times na maging sa kanilang pagkain, nagkukulang sila. So, by these words, nang marinig ko ito, talagang alam mo na yun ang description na sila'y nagsasuffer. Yung iba niyang kapatid, nakaangat na ng kaunti, pero itong isa na pag-iwanan. So, ibinigay ko ang aking pananalita bilang isang mangangaral at ang sabi ko sa kanila, alam niyo, maraming reason eh. Maraming reason. Pwedeng hindi pa siya ganun kalapit kay Lord, kaya nangyayari mga bagay na iyan. Pwedeng Kristiyano rin iyan, but sometimes may mga pagkukulang pa. Halimbawa, oo, given, Kristiyano ka nga. Pero tamad ka naman pagdating sa kabuhayan. Talagang mapag-iiwanan ka. May mga ganyan eh. Banal na sila pero may katamaran. Maraming factors ang sabi ko. Ikwento nyo ang sabi ko. Ano ba yung naging nakaraang buhay ng inyong kapatid? Ang sabi niya, simula po kasi sa pagkabata, sakit na siya ng ulo ng aming mga magulang. So, kinuwento nila lahat kapag po nag-aaral iyan na niya, aalis sa bahay, naka-uniforme, humihingi ng baon, binibigyan ng pera, pambayad ng tuition, pero hindi man po tumutuloy sa eskwela niya. Papatawag kami, nagugulat na namin mga magulang, pinapatawag ng principal upang sabihin na ang inyong anak, ilang buwan nang hindi pumapasok. At kapag pinagagalitan ng bata, saan ka ba pumupunta? Umaalis ka, naka-uniforme ka, pero hindi ka tumutuloy sa school. Nag-i-stay ako sa computer shop. Nag-i-stay ako sa bilyaran. Nag-i-stay ako sa mga barkada ko, nakikipag-inuman. Yan. Naturuan ako ng manigarilyo, mga bagay na ukol sa mundo. Iba-iba, marami. And then dahil sa galit ng mga magulang, oo, matatakot iyan, babalik sa pag-aaral. Pero sa susunod na pagkakataon, after a few months, babalik na naman sa dating gawa. Hanggang sa kanyang pagtanda. Bagamat born again na, mula sa kanyang pagkabata, ganito na ang kanyang pattern. Talagang naging headache ng kanyang mga magulang, naging kahihiyan ng kanyang pamilya.
So ngayon, ayon sa inyong kwento, ang sabi ko, normal lang talaga na magdusa iyan. Kasi, ang sabi ko, lahat ng iyong ginawa, pagbabayaran mo. Simula sa iyong pagkabata, ang pinag-uusapan muna natin dito, hindi muna spiritual, yung laman. Bata ka sa iyong pagiging tao dito sa lupa, hindi mo pinagbutihan, talagang pagdating ng kapanahunan, kapag ikaw ay tumanda na, magbabayad ka. Pagbabayaran mo lahat. Kasi iyan ang naisulat eh. Halimbawa, lagyan nyo ng pananda ito, babalikan natin. May sinabi ang banal na kasulatan, mamasyal tayo. Galatia, Kapitulo 6. Samahan po ninyo ako. Ang sabi ng Galatia, Kapitulo 6, bakit nangyayari yung ganung mga bagay na kapag naging salbahe ka, when you were young, and then pagtanda mo, kaya ang ating title, as we grow sa ating pagtanda, bakit tayo nagbabayad? Ang sabi kasi ng Galatia Kapitulo 6, talatang 7 ay ganito. Galatians 6 verses 7 up to 8. Ready? Verse 7. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Say Amen. Sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao, ang siya namang aanihin niya. Kaya nga yung shortcut sa English Bible, sabi niya, you reap what you sow. Kung ikaw, kasi hindi pare-pareho eh. May mga anak na sadyang talagang simula sa kanilang pagkabata, may mga mababait na. Meron din mga bata na hindi man magandang pakinggan, pero sa kanilang pagkabata, natatawag na silang black sheep of the family. Ngayon, itong ganitong mga uri ng bata, pagdating ng kapanahunan, hindi ko masabi, pero si Lord ang nakakaalam, kapag sila'y medyo tumanda na, kapag sila'y nakapag-asawa na, kapag sila'y nag-anak na, silang lahat ay nagbabayad. Halimbawa, lahat kasi pinagbabayaran eh. Subukan mo na sirain, huwag mong ariing banal si Lord sa iyong buhay sa pamamagitan ng bultisin mo ang iyong girlfriend nang hindi kasal. Magbabayaran mo yan pagdating ng kapanahunan. Magbabayad. Maraming paraan ng pagbabayad. For example, maaaring ikaw ay mag-suffer pagdating sa kabuhayan. Pwede yun. Pwede ikaw ay magsasuffer sa pamamagitan ng darating ng panahon, either kayong mag-asawa or ang inyong anak na magkakasakit. Hindi ko alam, pero lahat ng ito definitely nangyayari because nasusulat. Kung anong yung itinanim, iyon ang iyong aanihin. Sinira mo si Lord, hindi mo pinaring banal ang kanyang pangalan, darating ang panahon, magbabayad ka. Pero hindi ka magbabayad, hindi ka parurusahan ni Lord upang ikaw ay dalhin sa impyerno, parurusahan ka ni Lord sapagkat kailangan mong pagbayaran upang pagkatapos mong makapagbayad, ikaw ay magkaroon ng bahagi sa kanyang kabanalan. Yes. At yun ang ating scriptures doon sa Isaiah 48. Ngayon, ang sabi niya dito sa verse 8, sapagkat ang nagasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Tignan ninyo, ulitin ko ha. Sapagkat ang nagasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat, ang nagasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani. At anong kanyang aanihin? Ng buhay na walang hanggan. Kapag nag-invest ka, nagpakasasa ka sa mga bagay ukol dito sa mundo, carnal things, mga bagay na ukol sa pagiging makalaman, darating ang araw, sisirain ka. Halimbawa, lahat tayo pinagdaraanan natin ito. When we were young, lahat na naman tayo dumaan sa ganyang kapanahunan. Lahat tayo, nung tayo bata-bata pa, nag-e-enjoy tayo sa mga pagkain dito sa mundo. Halimbawa, lahat tayo dumating siguro sa punto, lalo na yung mga kagaya ko, when we were young, nung bata pa tayo, kaya natin ubusin ang 1 litrong soft drinks kapag tanghali. Hindi naman lahat, pero ako nagagawa ko yun. At may mga iilan sa inyo na hindi nyo kayang mananghalian na walang Coke. Tama ba? Para bagang part of your daily routine na kapag kakain na, lalo na sa ating bansa, maalisangan, hindi mo magagawa kakain na walang soft drinks na punong-puno ng yelo, and then balutan mo ng kayaman, kaya rin mo minom, manikap ka. It feels good. Ako, bilang isang kapampangan at bilang isang nagluluto, talagang noon gawa ko ito. Kapag nagluto kong sinigang na baboy, at I am proud, of course, manyaman naman talaga yung sinigang ko. Mahirap gayahin. Pero yung iniluluto kong sigang, talagang pakyabe kitang liempo because alam natin ng liempo at inyang pisipit. Ang taba. At masarap po iyon. Opo. Pagkatapos, hindi mo basta kakainin yan.
Kaya rin ang may luto ng sigang, kukunin mo yung liampo or yung pork chop and then ipiprito mo ng kaunti. Kaagad, mainit yung mantika, puputok yan. And then, after a few minutes, slight golden brown na yan. Itagpin ang manyaman na prito dito. Kaya pala na. Totoo po. Ginagawa ko yun, Brother Marvin, kahit hating gabi. Kapag nagutom ako, yung midnight snack ko, kanin. Hindi nawawala yung soft drinks sa refrigerator. Simula sa pagkabata, at alam ko marami sa atin ang gumagawa niyan. When we were young, wala tayong pakialam kung maalat ang Pringles. Nanula rin ang mga latte? Picnic. Ako, thank you. Lahat ng iyan nagbibigay sa atin ng kagalakan. Minsan nagtatago pa tayo sa ilalim ng ating mga una. Nung tayo bata, yung chocolates hindi nawawala sa ating mga cabinet at sa ating refrigerator na sinasabi ng mga matatanda, control me, yung chocolate, o pagdagol mo, tigang diabetes. Wala tayong pakialam because nag-enjoy tayo. Pero dumarating ang kapanahunan, nag-iiba ang kalalagayan. Ang tawag nila, mga 30-hin. Kapag 40 ka na, 30-hin pa rin ang tawag. Pag 50 ka na, 30-hin pa rin ang tawag. Noon, wala kang pakialam sa soft drinks. Ngayon, nagko-control ka at alam mo na, hanggat maaari, huwag ka nang iinom. Gusto mo, buko juice na lang, healthy na lang because sumasakit na yung kidney mo. Tumataas na yung sugar mo. Nagkakaroon ka na ng cholesterol. Pumapasok na yung high blood. Nag-iiba. Bakit? Kasi, when you were young, inabuso mo ang iyong pangangatawan. At dumating ang kapanahunan, kailangan mong pagbayaran. Naunawaan mo ba natin? Kaya nga hanggat maaari, bata pa lang ang ating mga anak, turuan na natin silang kumain ng gulay at masusustansyang pagkain. Yun ang tama. Kasi simula sa pagkabata, kung hindi mo yan tuturuan, magbabayad iyan sa kanyang pagtanda. Ang bata, kapag sinanay mo para manahimik, meron siyang hawak-hawak na cellphone o kaya gadget, kapatid ko, magbabayad iyan. Agad yang manyanamin, kaya pa magdabol. Kasi lahat, kapag pinalaki mo ng mali, magsasuffer iyan sa kanyang pagtanda, kapatid ko. Lahat ng pagkakamali sa pagiging bata, pinagbabayaran pagdating sa pagtanda. Kulang ka sa exercise, mahilig ka sa mga ipinagbabawal, tatayo ka lang ng kaunti. Bakit? May rayuma ka na. As you grow, nararanasan mo ang ganyang mga bagay. Pero ang nais kong idiin ay ito, yung morals, yung holiness. Habang bata ka, habang bata pa tayo, kailangan sanayin na natin ang ating sarili. Maglingkod ka na. Maging in love ka na kay Lord. Lumaki na ka na may holy fear. Para sa iyong paglaki, kapatid ko, narito, hindi ka magbabayad sa iyong mga pagkakasala sa iyong pagiging bata kasi hindi ka nabuhay sa pagkakasala. Pero yung bata ka pa lang, sakit ka na ng ulo ng iyong magulang, sakit ka na ng ulo ng iyong pastor, as you grow, ang sabi ng ating title, magbabayad ka. Bakit? Yun ang itinakda ni Lord. Sabi ng ating binasa, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napibibiro. Kung ano ang iyong ginawa, ito ang iyong aanihin. Ano ang gagawin ni Lord sa iyo? Ipapasok ka sa hurno ng pagdadalamhati. Hurno ng pagdadalamhati. At nakakatakot yan. When you say hurno ng pagdadalamhati, pwedeng iyan ay sa pamamagitan ng sakit, o kaya pwedeng iyan ay sa pamamagitan ng pagdurusa sa iyong kabuhayan. Pero the point is, lahat ay pinagbabayaran. Kaya nga, hanggat maaari, ang ating mga bata, ang ating mga anak, lalaki iyan ng may pananatakot sa Panginoon para pagdating ng kapanahunan, hindi sila magbabayad sa kanilang pagkakasala. Amen. Amen. Mabubuhay sila ng masaya. Kapag sila'y nakapag-asawa, kapag sila'y nag-aaral na, lahat puro pagtatagumpay, lahat puro kagalakan. As they grow, hindi purno ng kadalamhatian, kundi pagtatagumpay ang kanilang mararanasan sapagkat ito ang kanilang itinanim. Amen. Ililipat ko ngayon spiritually. Spiritual naman. Yung ating binasa kanina, siguro balikan na natin dito sa Isaiah 48. Spiritual na tayo ngayon. Yung binanggit dito ni Lord sa dulo ng verse 8, mga kapatid ko, mga iniibig ay ganito ang nasusulat. At tinawag na mananalangsang mula sa bahay bata. So alam natin, sinabi ko kanina, ito'y hindi tumutukoy sa literal at physical na bata. Ito'y tumutukoy sa mga bago sa pananampalataya. Alam nyo, ito ang pagkakamali ng marami. Pastor, mo ko pa ang dalasan. Pastor, mo pa biglan. Kasi bayo pang born again. Pero alam nyo, kapatid ko, ang tama,
pagka born again mo, magpakitang gilas ka na kagad kay Lord. Yun ang tama. Itong si Zacchaeus, nang una niyang makilala ang Panginoon sa kanyang buhay, wala mang naisulat na siya'y nagrepent, nagsisi, pero alam natin, tinanggap niya si Lord sa kanyang tahanan. Kaya sinabi ni Lord, narito, pumasok ang kaligtasan ngayon sa sambahayan ito. Alam na natin yon. Hindi na lang naikwento yung lahat ng nangyari, pero alam natin, pumasok ang kaligtasan sa sambahayan ni Zacchaeus. Nagpakitang gilas kaagad itong sa Zacchaeus. Hinati niya kaagad ang kanyang kayamanan. At ang sabi niya, at kung may nadaya pa ako, ibabalik ko sa kanila ng makaapat na bahagi. Lahat ng ito, ginawa ni Zacchaeus bilang pagpapakitang gilas kay Lord sapagkat talagang na-inlove siya kay Lord. Yan naman ang tama yan. Kapag tinawag tayo ng Panginoon, magpakitang gilas na tayo sa Kanya, hindi po pwedeng tsaman-tsaman. Pwedeng sway-sway. Pwedeng may ng klase. Hinahanap ni Lord, pangalagaan natin at bigyan natin ng value yung pagtawag niya sa ating mga buhay. Because, kahit bago kang born again Christian, kung hindi natin pagbutihan, as we grow sa ating pagtanda, magbabayad tayo sa ating mga naging pagkakamali nang tayo'y bata pa sa pagiging born again Christian. Halimbawa, na born again ka ngayon, tinanggap mo si Lord, at hindi biro-biro ang price upang ikaw ay ma-born again. Alam natin, hindi biro-biro kasi buhay ang itinaya ni Lord. Buhay ang kanya naging puhunan. Nasaktan si Father God nang makita niya nagduros ang kanyang bugtong ng anak. It is very painful for anyone na makita mo nagduros ang iyong anak. Itong kapatid na Jerobe, tama ba? Masakit na makita mo nagdurusa, naghihirap ang iyong anak, tama ba? Kahit simpleng lagnat lang. Nasasaktan kayo kapag nakikita nyo naghihinalo, nahihirapang huminga ang inyong anak sa kanyang trangkaso, sa kanyang lagnat, or may asthma, nakakabag ka, masakit. How much more ang ating Ama, nakita niyang nagdurusa ang kanyang bugtong na anak, mas masakit para sa kanya yun. Kaya nga pinagdilim niya sa kalangitan hindi niya kayang makita naghihirap ang kanyang anak. And then, bukod doon, inilagat ni Lord Jesus Christ sa kanyang sarili hanggang sa pinakahuling hininga ang purpose niya upang lahat ng magsisampalataya ay matubos mula sa kasalanan at sa kamatayan. Ganun kabigat ang halaga, napakahalaga ng inilaan ni Lord ang kanyang buhay para lamang matubos tayo. And then tinanggap mo siya sa iyong buhay. Pero pinaglaruan mo lang ang iyong buhay pananampalataya. Hindi ka pa kaagad nag-serious. Darating sa iyo ang kapanahunan na kapag dumating na ang takdang panahon na itinakda ng Panginoon, magbabayad ka. At anong gagawin ni Lord? Kagaya sa physical, spiritual, ipapasok ka rin ni Lord sa tinatawag na hurno ng kadalamhatian. Kasi kailangan mo magbayad Sinabi ng Galacia, kung anong yung itinanim, kung anong yung ginawa, darating ang panahon, aani ka. Pagbabayaran mo. So kanina, ang ginawa ko halimbawa sa inyo, yung mga batang matitigas ang ulo at sakit ng ulo ng kanilang mga magulang, sa kanilang pagtanda, they will suffer. Magdurusa sila. Yun nga lang, may katapusan ng pagdurusa. Hanggat manatili ka kay Lord, magtapat ka. At non-stop yung pagsisisi mo. Lahat ng iyan may katapusan. Pero ngayon, ang idinidiin ko naman is spiritual. Pag bago-bago kang born again, samasnan mo na. Gawin mo na ang lahat. Huwag mo hayaang may maipintas sa iyo ang Panginoon. Sometimes, nakakahiya lang magtanong sa pastor, pero kung may lakas ka ng loob, pwede mo nang magawin ito Lumapit ka sa iyong pastor at magtanong ka, Pas, sa tingin po ninyo, ano po ang kailangan kong isuko kay Lord para ako'y maging kalulugod sa Kanya? Pwede yun Yes. Pas, sa tingin po ninyo, ano ba ang kakulangan ko? Ano pa po ang kapintasan ko? May mga bagay pa po akong baka hindi ko alam na kayo nakapapansin o kaya ang propetisa, sabihin niyo po sa akin upang ito'y maiwasto ko para pagdating ng kapanahunan, huwag kong pagbayaran. Huwag akong magdusa. Habang maaga, pastor, turuan po ninyo ako na maiwasto ang lahat ng ito para hindi ako maipasok sa hurno ng kadalamhatian pagdating ng kapanahunan. May mga Kristiyano kasi, nang sila'y mag-born again, pinaglalaruan nila. And I would like to make an example kasi ginawa ko itong halimbawa kaninang umaga, kung sila'y nanonood ngayon, mapalad sila. At nandito ang isa sa kanyang mga anak. Last week, 2 weeks ago, inilapit sa akin ang isang kapatid sa church. Matagal na siyang born again Christian. Siya ay naging born again sa pamamagitan ni Archpas, and then ang kanyang unang pastor was Pastor Robert.
Ngunit sa kapanahon ni Pastor Robert, hindi siya naging good Christian. Hindi siya naging good member. Lumipas ang kapanahunan, ako ang kanyang naging pastor, pero still the same. There are times, hindi naman all the time, but there are times na, and most of the time, na talagang hindi siya ganun kalapit kay Lord. Dumating sa pagkakataon na siya'y naging rebellious. Now, dumating ang kapanahunan sapagkat ang sabi ko nga, lahat ng iyan, as we grow, o tatanda ka sa pagiging born again, lahat ng iyan ay pagbabayaran din. 2 weeks ago, I was informed, minessage ako ng isang kapatid, at siya'y humingi ng request for a prayer. Matalino ang kanyang pananalita. Kasi ang sabi ko ay ganito, nagpakawala ako ng salita 2 weeks ago, sabi ko, pero respeto nyo naman ang inyong mga pastor. Sinabi ko yun ng paulit-ulit. Respeto nyo ang inyong mga pastor. Alam nyo ang hinahanap na respeto ng inyong mga pastor, hindi yun nagbe-bless, hindi yun, kasi hindi natin ginagawa yun eh. Ang respeto na hinahanap namin ay ganito, hindi natin dapat gawing cheap at bargain ang panalangin namin. Halimbawa, alam mo, may isa kang kasama sa iyong sambahayan na nagsasalita ng masama sa church, gumagawa ng hindi tama, and then kapag sila'y pinausahan o ginantihan ng Panginoon, kaagad ka lalapit sa iyong pastor at sasabihin, Pastor, maaari ba natin siyang ipag-pray? That is abuse. Alam mo kasi ang nasusulat eh. Gusto mo, gagawa sila ng hindi tama, and then kapag pinalo sila ng Panginoon o dumating ang kaparusahan, kaagad silang ilalapit. Hindi ganoon ang kaparaanan ni Lord eh. Lumapit sa akin ang kapatid, ang sabi niya, Pastor, alam ko po kailangan ko kayong respeto at ginagawa ko iyon. Ngunit, maaari ko bang ihingi ng panalangin ng aking nanay niya? Sapagkat siya'y nahihirapan na sa kanyang kalusugan ngayon sa ibang bansa. Alam ko po may mga pagkukulang siya at pagkakamali siya. Pero patuloy ko siyang sinasabihan din naman niya. Yun ang tama. Gawin mo yung bahagi mo. Pinasasabihan ko po siya niya. At lagi ko sinasabi, pagsisihan mo ang pagkakamali ng nakaraan. And it has come to the point na last Sunday o nung nakaraang Sunday, pagkatapos ng benediction, inilapit siya sa akin sa pamamagitan ng video call. At tinuruan ko siya, ang sabi ko, ay ganito. Kasi nung ikaw ay nandito sa Pilipinas, mabigat ang iyong pagkakasala. Sa loob ng mahabang kapanahunan, nung ikaw ay bata pa, when you were young, bata ka pa sa pagiging born again, naging mananalangsang ka na. Ang iyong pastor na una, nilalabanan mo. Nung ako ang maging pastor mo, sabi ko, ganun din ang iyong gawa. Hindi ka lubusang naging matuwid. May mga concern ka pa rin, may pagmamahal ka na ipinakita, pero most of the time, mabibigat ang iyong pagkakasala hanggang dumating sa punto na kailangan kang itiwalag sa church, ang sabi ko. At ngayon dumating sa panahon na nagbabayad ka. Pero ako, diretso ako magsalita, sabi ko, simula pa lang iyan. Kasi matagal kang panahon na nagiging mananalangsang, kaya magiging mabigat ang iyong pagbabayad. Pero kung magpakatatag ka, at kung gawin namin ang aming bahagi, you might survive the night, ang sabi ko. Matatapos ang lahat ng iyan, at ikaw ay magkakaroon ng bahagi sa kabanalan. Kung mapagtatagumpayin mo, sabi ko. So, nanalangin kami. At ang sabi ko sa kanya, ihanda mong iyong sarili kasi kailangan talagang magbayad. Kailangan mong pagbayaran. Ngayon, ito nga, nitong linggong ito, lumipas at siya'y naoperahan. At ang sabi niya sa akin, alam mo ba, pastora niya, sa loob ng 2 taon, or mahigit niya, wala na akong masamang nararamdaman niya. Pero ngayong linggong ito niya, lahat bumaliktad niya. Pastora niya, yung sugar ko, pumalo ng 700. 700 ano sabi ko? Di ba normal, nasa mahigit lang 100? Umabot ka ng 700? Oo pa, niya, hindi lang yun. Niya. Lahat sa akin, mayroon pa siyang ibang mga binanggit na hindi ko na masyadong master. Pero binanggit niya one by one, lahat nagsipagtaasan na niya. Ang sabi sa akin ng doktor at ng mga nurse, mas welo ko kanuan. Sabi ng doktor, you are lucky, niya, nabuhay ka. Niya. Sa atin, ang sabi ko, hindi naman lucky. We are blessed. Blessed tayo. Sabi ko, oo, kasi yun ang, hindi naman sila Kristiyano.
Pero you are lucky, nag-survive ka niya sapagkat kung may nangyari sa'yo, baka mailagay sa mas mapanganib na kalalagayan ng iyong buhay. So kinuwento niya lahat sa akin. So ngayon, ang sabi ko sa kanya, bagamat madaling araw, sinabi ko ang dapat kong sabihin, at yan ang sinasabi ko. Patuloy kang magsisi. Ang pagsisisi, hindi yan nakukuha sa isa, dalawa, tatlo lamang. Kapag mabigat ang iyong pagkakasala, una sa harap ni Lord, ikalawa sa kanyang mga lingkod, at ikatlo sa iglesia, yung pagsisisi, matagalan iyan ang sabi ko. Kasi matagal mo pinagdamdam si Lord. Amen. Kaya matagal din ang pagsisisi. Kumbaga, sabi ko, paglulon niya pa yung Ginoo. Yes. Kunan niya pa si Bayulo. Yung repentance, hindi biro-biro iyan. Ngayon, ang sabi ko, ang kalalagayan mong iyan, pinasok ka ni Lord sa kurno ng kapighatian. Pero may mabuting plano sa iyo si Lord. Kasi yung sabi ng ating scriptures dito sa Isaiah 48, verse 8, 9, and 10, ginagawa ni Lord ang mga bagay nito hindi sa ikapaparusa, kundi upang ikaw ay matuto, upang magbayad ka sa iyong ikatutuwid. Yes. So at least may mabuting plano sa iyong Panginoon, ang sabi ko. Yun nga lang, mabigat. Mabigat ang iyong pinagdaraanan. Di ba sabi ko sa iyo, marami-rami pa yan. Ihanda mo yung sarili. Pero nandito kami ang sabi ko. Pero kailangan mo magbayad because kung ano yung itinanim, iyon ang iyong aanihin. Ngayon, nung bata ka sa pagiging born again, bata ka sa spiritual life, hindi ka naging mabuti, ngayon, nagbabayad ka. Pero tapusin mo ang sabi ko, magpakumbaba ka, patuloy ka magsisi, matatapos ang lahat ng iyan at magiging maligaya din ang iyong buhay kasama ng iyong sambahayan, ang sabi ko. Lahat ng iyan nangyayari sa ikatutuwid. Kasi nasusulat yan, tingnan natin, Hebrews 12, samahan po ninyo ako bago tayo magtapos. Dito sa Hebreo Kapitulo 12, ganito ang nasusulat. Hebreo Kapitulo 12, talatang 10 hanggang 11. Isulat natin, Hebrews chapter 12, verses 10 up to 11. Ready? Hebreo Kapitulo 12, talatang 10, ganito ang nasusulat. Sapagkat katotohanan tayo'y pinarurusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit, siya sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. Ang ganda na nga. Laway tayo, o balikan tayo niya, kapatid ko. Sapagkat katotohanan tayo'y pinarurusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit, siya'y sa ating kapakinabangan upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Kasi nga, ang isang mananalangsang, kapag hindi yan naging matuwid sa harap ng ating Panginoon, talagang parurusahan ka. Yun nga lang, kailangan mo magtiis. Kasi kung hindi ka magtitiis, mawawala kang lubusan. Pero ginagawa yan ni Lord upang magkaroon ka ng bahagi sa kanyang kabanalan. Kasi gusto ni Lord, lahat ng humaharap sa kanya at ang lahat ng kasali sa kanyang kaharian, matutuwid na kagaya niya. Say Amen. 11. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila hindi sa ikaliligaya, kundi sa ikalulungkot. At wala naman po akong alam na parusa na ikinatutuwa. Lahat ikinalulungkot. Gayon may, pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. See? So may purpose si Lord. Ngayon, sabi ko, ipinasok ka sa hurno ng kapighatian, ginagawa yan ng Panginoon, ang reason ni Lord upang ikaw ay maging matuwid na sa kanyang harapan. Sometimes kasi, mga kapatid ko, ang tao, hindi pala sometimes, I'll take it back, most of the times, ang tao, kapag hindi napapalo, hindi niya nalalaman ang kanyang pagkakamali. Ang tao, hanggat hindi napapalo kay Lord, hindi niya itinitigil ang kanyang pagkakamali. Kaya itong mga naliligaw, itong mga nagkakamali, mapalad sila kung sila'y mapalo pa. At yes, may plano ang Panginoon. At yan ang sinabi ko sa isang bagong nag-attend kaninang umaga sa church, Archpass. Kasi yung bagong member kanina po na nag-attend, nilubos niya ang kanyang buhay sa bisyo. Siya'y naging manginginom. Siya'y, ewan ko kung naninigarilyo ba yan? Lahat bisyo. At hindi lamang pagsira sa kanyang katawan ng kanyang ginagawa, lumalaban din sa ating pananampalataya. Nagsasalita ng masama. Mahabang panahon na siya'y naging kalaban natin sa pananampalataya, nilalapastangan ng iglesia at ang pangalan ng Diyos. Pero yun nga, sapagkat may nagmamahal sa Kanya at may dumudulog sa Kanya, dumating sa punto na
ito na ang araw, ipapasok kita sa hurno ng kapighatian, mapaparusahan ka, pero sa pamamagitan nito, magigising ka at ititigil mo yung pagkakamali at ito ang magiging paraan upang ikaw ay makakilala sa Panginoon. May mga naboborn again sa pamamagitan ng salita. May mga naboborn again sa pamamagitan ng problema. May mga naboborn again sa pamamagitan ng sakit. At ang taong ito ay naborn again sa pamamagitan ng sakit. At dahil sa kanyang pagkakasakit na matindi, yun ang naging way para isurrender niya ang kanyang buhay sa Panginoon ngayong linggong ito. At ang pangalan po niya ng bagong member sa church ay Agapito de la Cruz, mas kilala sa pangalang Pito. At siya nasa church na kanina, sinurrender na niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Mabuti ang ating Diyos. Palakpakan natin siya. And I couldn't imagine darating ang panahon ng taong ito ay maboborn again. Because nung ako ay bata-bata pa sa pagiging pastor, ang taong ito ay nasa labas kapag siya ay nakainom, nagwawala. Ako ay nasa church, nagwawala yan. Minsan lalabas ako, nagsisisigaw sa gitna ng daan, gabi. At pinalalabas niya ako, inahamon niya ako, Brian, umuwal ka, tumbukan ka mo. Talagang napakatindi rin ang naging kanyang persecution sa akin sa mga early days of my pastorship. Pero alam ko, ang sabi ko, kaya pinarinig ko sa kanya ang aral kanina, sabi ko, lahat ng pagkakamali sa nakaraan, pagbabayaran. Pero pagkatapos ng hurno ng kapaghatian, pag napagtagumpayan mo iyan, darating sa punto, magiging maligaya ka sa buhay pananampalataya. Tatapusin ko ang aral sa ganitong pananalita. Kapag hindi natin pinagbutihan ang ating buhay dito sa lupa, habang tayo bata pa sa edad, magdurusa tayo sa ating pagtanda. Kapag hindi natin pinagbutihan ang ating buhay pananampalataya, kapag bago tayong born again, darating ang panahon, magdurusa tayo sapagkat lahat ng iyan ipapasok ni Lord sa tinatawag na hurno ng kapighatian. Muli natin sabihin, hurno ng kapighatian. Talagang pahihirapan ka ni Lord sa hurno ng kapighatian. Mainit. Magdurusa ka. Pero lahat ng iyan, ang sabi ko kanina, darating sa katapusan. Kapag natapos na yung pagparusa ni Lord, kapag natapos na yung paghubog ni Lord sa iyo, nagising ka na, naituwid ka na ni Lord, napakinang ka na ni Lord, alam niyo kapatid ko, may kailangan tayong gawin. Anong kailangan natin gawin? Nandito tayo magtatapos. Psalms 116. Ako yung samahan. Lahat ng pagpasok sa purno ng kapighatian ay may katapusan. Pero ano kailangan gawin pagkatapos na maipasok sa hurnong iyon? Okay. Dito sa awit 116, simula dito sa verses 6 up to 8, mahaba ito pero shortcut ko na lang. Ganito ang nasusulat. 116 ng awit at dito sa verse 6, tayo po bang lahat ay handa na? Pinalalagi ng Panginoon ang mga tapat na loob, ako'y nababa at kanyang iniligtas ako. Anong ibig sabihin ng ako'y nababa? Dinala ako ni Lord sa mahirap na kalalagayan. Pwede nasa bingit ng kamatayan, pwede yun, ako'y nababa. Kaya sabi niya, ngunit ako'y iniligtas ng Panginoon. So ibig sabihin, hindi ka talaga sadyang dadalhin ni Lord sa kapahamakan at sa kamatayan. Bibigyan ka niya ng pag-asa, tuturuan ka lang ng leksyon. Verse 7, bumalik ka sa iyong kapahingahan o kaluluwa ko. Yan. Manumbalik ka na. Kasi tapos na ang kurno sa iyong buhay sapagkat ginawan ka ng mabuti ng Panginoon. 8. Sapagkat iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan at ang mga mata ko sa mga luha at ang mga paa ko sa pagkabuhay. So nakita natin talagang naging mahirap din ang kalalagayan ni David. Nandun sa pagkabuhay, nandun sa kamatayan, talagang pinarusahan siya ni Lord. Nagbayad siya. Pero itong ginawa nang matapos ang lahat ng kanyang paghihirap, may ginawa itong si Hari David. Ano yun? Verse 17. Aking ihahandog sa iyo ang hain na pasalamat at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Sa English Bible, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and I will call upon the name of
the Lord. So, ang dapat gawin pala ng isang Kristiyanong ipinasok ni Lord sa tinatawag na hurno ng kapighatian, pag natapos ng lahat ng iyan, mag-alay ka ng pasasalamat kay Lord. Lord, salamat po, tanggapin mo ang aking haing pasasalamat. Ito ang aking kaloob mula sa aking puso. Haing pasasalamat sapagkat, Lord, narito, ako'y iyong inilabas sa hurno ng kapighatian. Ako'y nahirapan, ako'y pinarusang mahinang, ngunit hindi mo ako ibinigay sa kamatayan. At salamat po, Panginoon, ako'y iyong hinubog at ngayon ako'y nagising, ako'y magpapakatuwid na, simula ngayon, pararangalan na kita, kaya Lord, tanggapin mo po ang aking pasasalamat. Yan ang ginagawa. Pero ito ang sasabihin ko naman sa inyo. Kailangan pa ba natin mapasok sa hurno ng kapaghatian upang tayo magbigay ng thanksgiving? Huwag na! Amen. Amen? Huwag na! Masakit! Simula ngayon, some of you, bago kayo sa pagiging born again. Yung iba sa inyo, may katagalan na. Ang ating title, sabi niya, as we grow sa ating pagtanda, pagsikapan natin na habang tayo bata pa sa faith, habang tayo bata pa sa pagiging born again Christian, magpakatubid na tayo para sa ating pagtanda sa spiritual, hindi sa laman, sa ating pagtanda, sa ating buhay pananampalataya, hindi tayo papasok sa hurno ng kapighatian. Amen. Amen? Mas masarap na magbigay ka ng thanksgiving offering kay Lord, hindi dahil inalabas ka niya sa hurno, kundi sapagkat ang pagpapala, ang kabutihan, ang iyong nararanasan sa iyong buhay. Amen. Praise God! You get the message? Ngayon, bago tayo manalangin, humarap kayo sa inyong mga katabi. I-declare niyo ang salita ng Panginoon. Sabihin po ninyo sa inyong mga katabi, ayon sa salita ng Panginoon. Narito, habang tayo'y bata pa sa laman, habang tayo'y bata pa sa buhay pananampalataya, pagputihan na natin, magpakatuwid na tayo. Huwag kang gagawa ng pagkakamali. Huwag kang gagawa ng mga bagay na ikasasakit ng kalooban ng ating Panginoon upang pagdating ng kapanahunan sa ating pagtanda, as we grow sa buhay pananampalataya, huwag tayong ipasok sa hurno ng kapighatian, kundi tayo ay mag-aalay ng pasasalamat dahil sa kabutihan ng Diyos na ating tinanggap ngayon at sa magpawalang hanggan. Palapakan natin. At tinaas ang tinapay at sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y pagkanulo ay tumampot ng tinapay. At na siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito ay ang aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Ay mahati kakain. Gayon din naman, hinawakan ng sarong pagkatapos ng makapaghapunan na sinabi, ang sarong ito ang siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Tayo nakatay iinom. Ayon sa aral na pangako ng Panginoon kung paanong nabasbasan si Jacob, ganon din binabasbasan ko kayo. Sapagkat tayo na nag-iisa kay Kristo, naging lahi niya sa Abraham sa pagpapala. Kaya tanggapin nyo, bayan ng Diyos, ang aking basbas na mula sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Tanggapin nyo at ipamuhay mula ngayon at magpakailanman. Amen. When I hear close
napakasarap magpuri. Napakasarap awitan ka, Father God. Napakasarap maging totoo sa iyong harapan. Tunay nga, napakapalad ng bayan ito. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Father God. Salamat sa pag-ibig mo, Lord Jesus. At salamat, Holy Spirit. Lagi ka namin kasama. Hindi mo kami iniiwan. Salamat sa iyong mga salita. Tunay na ito'y makapangyarihan. Kay sarap mabuhay kasama ka. Kay ligaya ng buhay kasama ka. Salamat, Panginoon, Panginoon Jesus. Salamat po, araw na ito, nagpapasalamat. Every day of our lives, kami nagpapasalamat. We are eternally grateful, Father God, for out of billions, you have called us and you have chosen us. Salamat sa masaya at maligayang buhay na kasama ka, Father God. Bayan ng Diyos, patuloy nating tanggapin ngayon ang kanyang walang hanggang pagmamahal, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang pagpapala. Patuloy tayong lumakad sa kanyang palatuntunan, sa kasasakdalan, upang lahat ng nasa ng ating puso, tunay nga ito'y kanyang ipagkaloob sa kanyang karangalan at kalwalhatian. Ito'y ating tanggapin dulot ng dakilang Diyos Ama, ng Panginoong Hesus at ng Banal na Espiritu. Amen. Woo!